Anika Happiness Campsite Honest Review. Kung nagbabalak kang mag-camping sa Anika Happiness sa Cavite, Laguna, this video is for you. Sa totoo lang, parang ayoko na sanang gawin tong video na to. Pero para sa kapakanan ng kapwa ko campers at sa mga future campers dyan, I think kailangan nyo malaman to bago kayo mag-decide na pumunta sa Anika Happiness Campsite sa Cavite, Laguna. This is our 4th camping experience and pa-send off na rin sa dalawa naming kaibigan na sasampa na ng barko. 7 packs kami in total and 3 yung sasakyan naming dala. Yung dalawang sasakyan nauna na and medyo na late kasi kami nakatoka sa pagkain, so na late kami. Siguro mga 12 PM ando na sila. Then kami nakarating 3:30 na. Siguro bandang 2 PM may dumating na grupo ng mga magka-camp din. And alam nyo bang pinalipat ng parking yung mga kaibigan ko? Take note, sila yung naunang dumating doon and nakabook kami. Naka-advance booking kami and nagbigay kami ng deposit. Pero in-entertain pa rin nila yung nahuling dumating. Medyo unfair lang. So una pa lang talaga bad na yung experience namin sa kanila. And then ito, na habang nagkasangyup kami, lumapit yung lalaki. Hindi namin alam kung yun ba yung may-ari or isa sa mga staff. Pinagsabihan ba naman kami na wag daw kaming maingay at hinaan daw yung sounds namin na napakahina naman. And guys, sa totoo lang, hindi kami ganun kaingay. And sa laki ng campground nila, imposibleng marinig kami nung mga ibang campers. And umuulan that time guys, kaya wala sila masyadong guest as in. Siguro 4 lang kami na grupo and hiwa-hiwalay kami. So imposible talagang marinig kami if ever na maingay kami. So medyo na-disappoint kami and medyo na wala yung gana namin after nun. Hindi man lang sinaalang-ala ng staff na yun, yung pinagdaanan namin, yung mga inconvenience na pinagdaanan namin during that time. Alam nyo ba na ang ulan nung araw na yun as in walang tigil. As in walang tigil, dire-diretso guys. Kaya hindi na kami nakapag-set up ng mga tents namin. And napilitan na lang kaming kumuha ng mga kubo nila. Yung 5 namin kasama galing pa ng Novaliches. And almost 5 hours yung tinravel nila makarating lang dito. Kami naman ng partner ko galing kami ng Cavite. 3 hours, 3.5 hours ang binahe namin para lang makarating dito. So imagine mo, bumiyahe ka ng ganong katagal. Tapos marirealize mo na hindi ka pala pwedeng mag-camping, which is yun nga ang pinunta namin doon. Mag-camping, magtayo ng mga tents namin, pero hindi namin nagawa. And then may lalapit na staff, pagbabawalan ka mag-ingay, 8:00 ng gabi, and wala masyado silang guest guys kasi nga malakas ang ulan. Yung iba siguro nag-cancel na. And promise, siguro mga 4 groups lang na mga campers yung nag-check-in that time. And hiwa-hiwalay kami. As in, hindi kami magkakarinigan. And sinubukan namin i-check kung talaga bang maingay kami. Baka mamaya hindi lang namin nare-realize na talagang maingay kami. So sinubukan namin yung isa sa mga kasama namin lumayo para marinig kung talaga bang naririnig yung mga ingay namin. And guys, surprisingly talaga hindi naririnig. And ako mismo tinry ko lumayo, nagpunta ako doon sa sasakyan namin and medyo malayo siya doon kung saan kami naka-stay. And promise, wala ka naririnig. So hindi ko alam kung saan galing yon, kung saan galing yung naririnig ng staff na yon or nung may-ari, kung sino man siya. Pero sobrang nakaka-bad vibes yung ginawa niya. And isa pa sa kinaiinisan namin, hindi man lang kami sinabihan ng owner or nung admin na during that day wala palang tigil ang ulan at imposibleng magtayo ng mga tents. Medyo malakas din yung hangin. Sana man lang sa mga owner dyan, sa mga staff dyan ng mga campsite, sabihan nyo naman yung mga guest nyo in advance kung ano yung lagay ng campgrounds. Kung possible pa ba makapagtayo ng mga tents and canopies or talagang hindi na. Kasi guys, kung alam namin na ganun yung sitwasyon, hindi na kami tumuloy at naghanap na lang kami siguro ng ibang camping site. Doon naman tayo ngayon sa positive ng campsite. Positive feedback naman, napakaganda nga naman talaga ng kanilang campsite. Maluwag and I can tell na well-maintained talaga yung lugar.
yung mga restroom nila, yung bathrooms, kahit papaano naman ay disente at malinis. Pero yun nga lang, pagdating sa customer service, bagsak. So, kung tatanungin kami ulit kung babalik ba kami dito, syempre alam niyo na ang sagot. The answer is no. Bukod sa napakahaba ng travel time at totoo lang napaka-traffic papunta sa lugar na to, and yung na-experience namin, hindi na kami babalik. Pero sa mga gustong mag-try itong Anika Happiness, welcome pa rin naman kayong subukan and see it for yourself. So overall, maganda yung lugar, maganda yung campsite, 10 out of 10. Customer service, 1 out of 10. Kung gusto niyo naman ng good vibes na campsite, watch nyo yung next vlog ko. Thank you!